biglang tumawag to si Kim na yun nga, pasok nga siya. Na-rockstar ako dyan. Oo, sabi niya makikipal ako dyan sa studio. Sabi ko, sige, go! Sa totoo lang, wala na akong balak magtatuto ulit. Sabi ko, siguro kailangan mo na magpahinga. Parang kailangan ko lang ng refresh. Hinga lang. Jumi agad nung tumawag ako. So parang ako, sige, tapos punta dito, ganyan, usap kami. Sa akin, hindi natatapos yung pag-mentorship. Kasi kagaya na pumasok si Kim. Nagpapamentor din ako sa kanya sa tattoo. Nagtatanong pa rin ako, uy, tama ba itong ginagawa ko? Hindi mo kaya ang lahat. Yun lang yun ganun lang. Hindi talaga. Lalo na't ikaw yung gumagawa ng isang bagay. Para sa'yo, tama siya pero para sa ibang tao, mali pala. Start lang tayo na ako si Maki. Ako yung hindi mo lang alam na paborito mong tito. Hindi. Photographer ako. I do creative stuff. Susulat ako. Yun. Nandun ako sa area ng production. Pero tong idea ng sunset na tumatagal ko nang pinipitch to sa kanila. Kasi sa sobrang daming gamit na hindi nagagamit, kailangan gamitin. Pero ngayon, meron na tayong avenue to talk about stuff na ngayon mag-veer muna tayo sa part ng tattoo, sa mga tattoo enthusiasts, sa mga tattoo collectors, sa mga creatives, sa mga mga pintor, mga musikero, kung madadala natin doon. Depende kung saan natin madala yung idea. Testing lang, malay nyo naman, matripan nyo if you really want something about the creative side and the niche markets of the creative people. Nandun kayo sa channel na yun, nandun kayo sa podcast na yun. Ngayon, start muna tayo dun sa mga host natin, sa mga may-ari ng bahay. Though, sorry, nung time na shoot namin to, nagbakasyon na isa, umuwi na sa probinsya, si Saya. Ang kasama ko ngayon, si Mads at si Kim. Sila ang mga, paano ba natin sasabihin? Sila ang core artist ng Sunset Studio. Ang Sunset Studio ay isang idea ng yung tatlong babae na nagtatato na magkaroon ng isang space na hindi mukhang tattoo shop na usual na nakikita nyo na medyo metal, medyo punk, medyo nandoon. Dito, if you can try to be here, ito yung space na parang nasa bahay lang kayo na may nagtatatuan dyan sa gilid. yun, nandun yung space na yun. Then, as far as I know them, gusto ko lang sila introduce. Si Mads, nakilala ko to through Monoxide Works. Si Monoxide Works isang production studio sa Quezon City na wala pa siyang alam sa production. Hinahanap niya pa yung sarili niya sa creative side niya. Tatry siyang gumawa ng mga paintings dati, ng mga storyboards para sa mga pelikula. Tama, pelikula. Tsaka mga short forms, yan. Yun yung usual na naging assignment niya dito. Kasi si Monoxide, naging parang avenue ng mga freelance people na iba-iba. Tulad ko, ako photographer ako na minsan kailangan nila ng photographer. Minsan kailangan lang nila ng tiga-charge ng battery. Ganon yung naging value ni Monoxide Works sa mga freelance na tao. Now, si Kim, nakilala ko lang din sa Monox. Nag-intern siya for a while. Then, sa Facebook, nakita ko lang yung mga gawa niya na nag-veer na rin siya sa tattoo. Hindi ko naman nasundan masyado yung career niya sa side na yun. Ayun, yun lang yung medyo intro ko sa kanila. And gusto ko sa kanila nyo malaman kung paano nila i-intro yung mga sarili nila. Actually, hindi nyo na kailangan i-intro eh. Gusto ko na lang itanong, dalhin ko muna kayo sa start nung creative side nyo. Wag muna sa tattoo. Dalhin ko muna kayo ng, when was the first time na nalaman yung sa creatives kayo pupunta? Or dalhin na lang natin nung bata ka ba, nagdo-drawing ka na? Kasi usually drawing naman ang first avenue natin. Pagkukulay ng coloring book. Tapos, when? Paano nyo nalaman? Yung ganon. Na magpa-fine arts ako, magmo-multimedia arts ako. Sa akin, hindi ako nagsimula nung bata pa eh. Nagsimula ako nagustuhan ko actually yung art simula nung
nagkaroon na kami ng klase sa VT. VT kung tawagin is Visual Technique sa Multimedia Arts. Pumasok naman ako ng Multimedia Arts. Di naman ako mahilig mag-drawing. Nakita ko lang kay ate na gusto niya yung ginagawa niya. Masaya siya sa ginagawa niya. Sabi ko parang gusto ko din nun kasi parang mas mabilis akong makakapasok kung malalaman kung saan ako papunta, kung meron akong kasama pwede sa naman bahay mag-shift mismo. pagkatapos pagka di mo talaga trip Oo, 'di ba? So, ayun. Nagustuhan ko yung art nun. Nung pinagdodrawing na kami ng tao. Pero hindi ako magaling. Hindi rin maganda yung gawa ko. Pero nasabihan ako na parang may may kaya mo, parang ganun. May potential. Pero malayo ka pa sa malayo. Gets? So, ayun, start from there. Doon ko lang na kita na, pwede naman din ako mag-drawing kahit papaano. Kaya ko naman mag-drawing ng tao. Tama naman yung shading ko. Pero mali pa rin ng, di ba? Pero basic. gets mo yung technique Oo, na tinuturo. di ba? So, Hindi kasi ako sa fine arts kasi, nagdo-drawing ako. Minor lang. Ako, nung elementary, ako yung pinapag-drawing. Well, isa ako dun sa mga pinapag-drawing. Doon nag-uumpisa di ba? Tapos, nakatutok na yun. Since sabi ko, dito ako mapupunta. Hindi ko naisip na mag-doktor, hindi ko naisip na mag-nurse. Hindi ko rin naisip na marunong akong magsulat at pwede ako maging host ng radyo or whatever. Or nandun ako, architecture and fine arts. Nandun yung choices. Naipasa ko yung parehas. Tinanong ko sa tatay ko, ano yung gusto mo dyan? Mayabang ako noon kasi naipasa ko parehas na entrance exam ko. Tapos, syempre pinili nung tatay ko architecture kasi may titulo. Ang hindi ko alam doon sa part na yun, nagulat na lang is ang daming math. Hindi ko siya anticipate. Sobrang daming math. Kaya nasa trigo pa lang, naka 2 takes na ako. Sabi ko, shit, di para sa akin to. Kasi inuulit ko na siya ng paulit-ulit. Ayun, tapos nag-stop, napunta ako sa fine arts, then the rest is whatever it is. Kasi niche talaga ang fine arts natin na curriculum And I find it na marunong ka, pero pagdating nung nagsama-sama kayong 2,000 estudyante sa isang lugar, Mismo. wala kang alam. Hala, ang galing nila. Ang ganda lang ng stick people mo dati nung elementary, Parang mas maganda lang sa kinain ka ng kanila. sistema Oo. Diyos ko. Ayun. Magaling to. Hindi. Oo. Hindi, ikaw, Nakilala ko Kim. na to, magaling na to Hindi yun. Hindi, kasi ako, nag-start ako siguro na parang na-discover ko yung artistry or something. Mga kinder siguro, ganyan. Ang lala na naalala mo pa Parang yun. ganun. Oo. Kasi merong parang activity yung teacher namin. Tapos, binigyan kami ng mga clay. Tapos, nagulat ako kasi gumawa ko nag-mold ako ng family namin. Nabuo ko pa yung aso namin. Hindi naman siya ganun ka, as in like, detailed. Pero may idea. oo, may laman dinikit lang yung siya sa clay. whiteboard. Tapos parang sabi ko, hindi ko din in-expect though. Tapos, nagulat na lang ako, ginawa ko siya. Tapos, parang after yun, lagi akong Hindi ka binigyan nung star na very good. Meron, syempre. Meron 3 stars yun. Meron ako din. Tapos, after nun, parang, nahilig na ako sa mga coloring book, ganyan. Tapos, mga crayons. Yung mga crayons binibigay sa akin, tinatago ko pa kasi, alam mo yun, sobrang precious ng crayon. Well, actually, sabi ko nga, nung Hindi ko nagkaroon na ako ng pamangkin, malalaman mo kung may creative side yung pamangkin mo pagka marunong mag-color by numbers Oo, yun yung din. may na-gets kagad nila yung Hindi idea siya yung, ng kasi diba ganun. meron mga coloring books na, Tsaka lagpas-lagpas sa linya. yun, yung lumalagpas sa linya. Kasi, Ayaw mo silang i-judge, pero this is not for you, man. Mag-nurse Grabe ka na. naman yun. This is not for you. hindi, kasi meron, parang, siguro, possible na, kasi skill naman kasi ang drawing or, O parang, Hindi, ako nga, yun. ang developmental niya idea, dahil nga, di ba, hindi ka naman ganun kagaling mag-drawing. Pero dahil araw-araw mo siyang ginagawa nung college, 4 years ka nagdo-drawing, man, ang galing mo nung 4th year. Mas efficient ka magpinta, mas alam mo yung kulay na hinahabol mo. Hindi ka nanguhula tulad nung 1st year ka. Nung 4th year, kaya mong gumawa ng plate ng ipapasa mo bukas. Pero tapos mo na ng gabi. oo. Pero nung 1st year ka, nandyan na yung professor, Gumagawa ka nag-debate, pa din. nag-ending ka pa. Yun lang yung napansin ko sa kanya. Siya, learned skill. Pero Oo. kailangan mo ng something from you na may sense na okay lang ako mag-drawing nang hindi ka na nagsasawa. Kasi 4 years yun. Di ba?
Pero kasi hindi mo naman yung tututukan eh. Kagaya na sa multimedia. Sa amin, iba ka din Diba? kasi yung sa multimedia dahil Parang- ang daming, kumbaga, ang Hindi, daming yung lab work na lang natin pag nagsasabay-sabay ng Hell Week. Sabi ko, paano ko na-survive? Ay, sorry. Paano ko na-survive yung part nung panahon na yun? Hindi ako natutulog ng 3 araw pero kailangan ko mahabol yung plates. Diba? Sabi ko, magkaiba man yung curriculum pero may Hell Week tayo pare-pres na prelims. meron. Diba? Pagdating ng finals, sabay-sabay lahat yan. Within this week, dapat tapos lahat yan. Nung college, after college, ano yung part nung pre-practice nyo na yun na pag-aralan nyo? Paano? Saan doon? I mean, paano nyo in-apply kagad yung, nung nakuha nyo yung diploma nyo? Para siyang high school ulit, hindi mo na naman alam kung ano yung kasunod. Kasi si multimedia arts and masyadong vague. Malawak, Vague talaga siya. Kasi kaya mo mag-fashion stylist hanggang kaya mo mag-photoshop. Abot mo yun na basic mo lahat yun. Saan nyo siya in-apply kagad? Ako kasi, kinuha kong major is graphics. So parang, dati pangarap ko talaga magtrabaho sa newspaper industry. Since malapit yung Mapua sa Manila Bulletin. Doon ako nag-intern doon ako So parang, nagamit ko naman siya. Like, kasi gumagawa na ng mga layout ng Sajaryo, ganyan-ganyan. Pero, medyo kahon. hindi talaga. Parang, kasi talaga parang, paano ko ba explain na sobrang, alam mo yung talagang artist. Yeah. So, hindi, kasi parang na-box ka dun sa, eto lang yung layout niya. Yun lang yung kaya. Tapos yun lang bukas yung ulit, gawin. ganun ulit. Oo, same. Masyadong As in, cyclical. routine talaga. Saka parang, yun nga, corporate world. Iba talaga. Nagigets ko yung, yung punk rock side na yun na kailangan maiba ng konti. Ang hirap. Kasi, yun nga, parang, siguro, nagawa ko lang siya, buwan lang eh. Hindi din ako tumagal eh. Tapos nag-freelance ako kasi sabi ko, sayang naman yung pinag-aralan. So, kailangan ko pa rin itry. Pero nagpe-paint na ako. As personal endeavor yung painting. sumasama ako na. Yun nga, sumasama ako sa ate niya, ganyan, nag-exhibit. Okay. Sa kanila actually. Kasi nga, sila yung mahilig na mag-exhibit. Mas nandun sa show side. Hindi ko rin, kasi actually, ako, hindi ko naman din parang gusto na talagang yung mabot sa ganun. Gusto ko lang din talaga magawa yung passion. Kasi nung college, parang meron kang certain na parang, may mga plates mismo. Hindi mo naman passion yung ginagawa mo eh. Kasi may standard na hinahabol. O parang may standard ka na kailangan sundin. So, hindi, parang diba? si UST yan eh. Mas may bias sa realism. Yun. May mismo. target Kasi kayong... may prof kami gano'n. Mas may bias sa side na yun. Iba yung yung tag dito. Yung, basta, para ka din nakakahon. Pero, yun nga, syempre, kahit pa paano, meron kang konting freedom. Kaya, iba yung Hindi, tsaka technically, biyahe kasi siya talaga. Kasi hindi, nobody knows. Unless yung mga genius nga natin nakakasabay na magagaling talaga since college. Alam na nila, pupunta ako sa gantong lugar na nakaset na yung ako, goal nila. mag-PICC ako, gaganon. Nakaset na yung magaling na sila dun sa part na yun. Napili sila ni Jesus Christ na maging painter sa earth. Parang gano'n. Yun yung, ikaw, Mads, saan mo in-apply kagad? Ako, hindi ko tinapos kasi yung multimedia, di ba? So, mas pinursu ko yung mas pinursu ko yung video. Okay. So, nag-shoot ako agad ng pagka-stop ko ng pag-aaral, pumunta ako sa weddings. So, Okay. nag-shoot ako Talaga ba? Yes, Nag-shooter ka pa sa wedding? Nag-shoot din ako ng wedding. So, hirap nun ayan. Akala ko doon na nga ako papunta eh. Kasi okay na eh. Madami, kompleto din kasi kami ng mga gamit. So, nag-shoot ako ng wedding, ng birthdays. Pwede mo i-mention sino yung group ng nakasama Sino yung mo? grupo? Hindi, wag na. Pero na yun, senior na din yun. Nakasama ko siya, 2 nga lang kami halos every time na may wedding eh. Pero ilang project lang din naman yun. Mas tumagal ako sa birthdays. Okay. As shooter. Oo, as shooter. Birthday ng bata, birthday ng 18th birthday, ganyan. So, yun, pati matatanda, birthday ng 70th, tawag ko dyan ganyan. dati nung nag-uumpisa ako, yung 3B. Ano yun?
Binyag, birthday, tsaka No, burol. yun. Ayaw. Burol. Nakapag-burol ako, Hindi for a naman while, ako isang nagburol. beses. May kumukuha doon, malaki magbayad yung mga yun. Oo. Totoo, may ganun Kasi ba? yung sa burol kasi meron yung araw na nagsasama-sama lahat ng bahay. So, family picture yan. Oo. Parang may ano sila, medyo memories. event ng konti siya na Oo. weird na bakit ko sila kinukunan ng malungkot silang lahat. Diba, ganun. Pero, ano pa rin yun? Remembrance pa din siya. Diba? So, ayun. After nung yun nag-shoot ako, ganyan. On the side, tumasama-sama ako syempre kay ate. Ate is si Mayeng. If you ngayon, for more likely makakakilala pa lang namin yung mga kapanood. Si Mayeng is painter din, curator. They created the studio ng Very Good. Very good Tama, gallery. Very Good oo. Gallery. Tapos yun, check out nyo lang din yung parts na yun. And ano pa ba isa? Si Rollens. Rollens, canvas naman yun. Oo, canvas naman. Gumagawa rin Ano sila yun, ng mga medyo canvas. plug lang yung parts na yun, pero yun, ano nga, Oo. sila Shout yung, out Rollens sila yung mga, and Very Good mga Gallery. tao sa Cavite na Yes, and silang Yerong friends. Studio. Package na natin yung studio nila. Ayun, So, shout tapos, ayun, game, tuloy mo. Sumasama ka kay Ayun, Mayeng. sumasama ko kay ate. Kasama ko yung mga tropa doon. So, pinupush niya talaga ako. Sabi niya, Del, magtuloy mo yung paint mo, ganyan. Since hindi ko nga siya Pusher makuha. ate May. hindi ko makuha yung Kahit ako pinupush. style, di ba? Yun. Oo. Hindi ko makuha yung style kung ano, saan ako mag-focus pagdating sa pagpipenta. Kasi ang dami kong gustong ipinta eh. Pero, hindi ko siya nung time na yun, hindi ko alam paano ko siya i-express. So, ang dami kong tinry na medium. Nagtry ako dyan sa canvas, nagtry ako mag-watercolor, nagtry ako mag-mural, pero hindi talaga Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali hanapin yan. Nagigets naman kita sa part na yun. Diba? Ang style naman, it just happens eh. Oo. Tapos na, yung kapag ginagawa mo na siya ng tuloy-tuloy, hindi ka nagsasawa. Chamba yun. Chamba yun, Oo. mahanap mo yun. At saka nasa natutuwa lang din ako kasi nga, yung mga kasama ko, sila lahat, ganyan, parang, sige, gawin mo lang kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung lumabas dyan, yun na yun, di ba? So, after nun, nung pagpipinta, ayun na, medyo tumigil ako ng ilang years. Tapos doon na pumasok sa tattoo. Doon naman ako. Yun na talaga yung tawid. Yun na yung diretso ng tawid. No? Ay, actually, hindi. Nagtrabaho pa ako ng mga ilan. Trabaho ako sa kusina. Okay. Nagtrabaho ako sa food truck. Ganyan. Bilang Tagaluto. tagaluto. Odd jobs. Para gawin lang, para may magawa ka, technically. Hindi, kasi gusto ko talaga. Pero paano mo in-end yun? Paano mo in-end yung part nung... Yung pagluluto. Doon sa trabaho side, sa professional side. Wala na, yun na yung time na nagkasakit kasi ako noon. Hindi ko sinasadya na bigla ako nawala. Anong tawag dyan? Bigla ako nag-awol ako. Nag-awol ako. Nag-soul searching. Tapos, nagka-dengue kasi ako. Ay, typhoid. Typhoid ba? Dengue? Dengue. Nagka-dengue ako noon. Tapos, tagal ko sa ospital. 2 weeks ata ako sa ospital. Tapos, hindi na ako nakapagpaalam ng maayos dun sa work. Tapos, hindi na ako nakabalik so, din. technically, naawol ka. Naawol talaga ako. Kasi hindi nalaman. Pero nag-message naman ako ng ilang weeks after dun sa tropa na, sorry, hindi na ako nakabalik, ganyan. Tapos, after nun, wala na, hindi na ako nakabalik sa pagluluto. Doon na ako sa side ng, nagtry ako mag-sip and go. Ayun. Ano yung sip and go? Sip and go, nagtuturo ka magpenta. Okay. Turo ka lang magpenta, ganyan, tas with wine Ano siya, on the school? side. Hindi, ano siya? Paano mo ba sasabihin? Paint studio. Paint studio din Paint siya. studio siya. Parang para siyang daycare center. Parang ng ganun. mga- Kasi pwede kang mag-iwan ng bata eh. Pwede kang, pwede kang pagka Totoo kunwari ba? nag-grocery yung family, tapos may makulit kang Kasi kasi nga magtuturo ka ng may mga ganong scenario. madami din pumupunta dong mga bata. Hindi kasi ako din kasi sa Pasig. Alabang ako eh. nag-sip and go din ako dahil nga din sa ate niya. Oo, yun. So, parang, doon kami magkasama ni Mayeng. So, Oo. yun sa amin doon, sa sip and go, puro
Paano ba yun? Mga matatandang Madami, iniiwan. actually madami, na parang nagpa-pastime lang, na yung iba gusto matuto Group of mag-paint. friends na Oo, tapos ginagawa nila siyang parang Get ginagawa, together, oo, chuchichi. parang ganyan. Mga get together, parang ginagawa ng event yun. So, parang, may mga ilan-ilan din na, Turo mo doon yung mga paintings lang din ni Van Gogh. Ano yung... As in, hindi naman lahat, bro. Pero, hindi din naman lahat. Hindi. Ayun. yung Gets. pinakasikat lang dun na painting ni Van Gogh na ginagawa is yung Ano siya? Starry Night. Color by lines? Hindi, Paint by hindi. lines? Tuturuan ka talaga na mag-paint nung Style. Yung Nung impasto. pinaka... Hindi impasto. Yung, as in, acrylic lang siya. acrylic. Tapos brush lang. Yun lang. Basta yung Kung paano guideline mo ng lang itsura maging ng Van style Gogh. ni Van Gogh na pagpe-paint. Yun. Magtuturo ka Mga sa harap. Parang, testing actually, nga. parang Parang teacher. prof, oo. Okay. Magtuturo ka sa, kasi pwede nilang i-rent yung buong place. Tapos Okay. magtuturo ka sa harap, ganyan. Tapos madami kang estudyante. Pero ano yun? Ano talaga siya? Career? Nag-apply talaga kayo doon. Yung ganun scenario siya. Trabaho siya talaga. Oo, trabaho trabaho talaga talaga. siya. Nag-apply, nag-interview, tapos nag-practical ka, tapos... may practical pala. Okay, pinag-drawing ulit kayo. Hindi, wala. Actually, ako wala akong pinag-paint drawing ako eh. Paint agad eh. Paint. Paint Paint agad. Tapos i-explain mo paano mo siya ginawa. So parang ako kinakabahan ako dun. So ano talaga, parang Paano ko i-explain Kasi- mo? technical ng painting din yung... Oo, ganun. Kasi ano siya parang inaano nila din kung paano mo siya ituturo ng mas mabilis. Oo. Yan. So yung, Kasi limited yung time. limited lang yung time. Parang 1 hour 4 lang. hours. Hindi, less pa. Parang 1 Hindi hour ko na lang. maalala kung ilang... 1 hour lang ba? Halos ganun. Parang 1 Talaga hour, ba 1 30 hour na minutes. ituturo ang... Kasi ano lang siya eh. 'Di ba? Example na lang, yun nga, yung Starry Night ni Van Gogh. Ano siya, 'di ba, parang blue. Halos lahat blue. So, pintura mo siya ng buong blue, ganyan. Tapos na. Tapos naglalagay ka na lang ng mga... Step by lines. step talaga siya. Ganun lang. So, kung ano yung yun yung sabi sa akin ni Blake before. Si Blake nga pala. Si Blake. Shoutout kay Kuya Ja. Si Blake, ano siya, artist din, na kilala na rin siya dito sa... Actually, hindi niya kailangan ng introduction. hindi mo na kailangan ng Napin niyo lang introduction. Blick Pilipinas and that's it. Bahala na kayo kung saan kayo dalhin ni Blick. Ayun. Yun na yun. Ganun na lang yun. Kasi sila yung... actually, si Mayang ngayon naghatak sa akin. Tapos, si Blake yung parang sa akin, nag-test, yung nagpa-test. Yung, siya. Tapos parang Okay. doon siya yung nagtanong sa akin, paano yung yung parang paano yung process mo? Ang tagal ko mag-paint kasi nga realism ako, 'di ba? So parang talagang detalyado lahat, as in everything lang pwede kong gawin. Yung pinapaint pa sa akin doon, parang forest ba 'yun? Yung ba yung may ilog? Hindi. Basta meron siyang yung, alam mo yung parang may cherry blossoms, ganyan. Oo. Itang lahat ng ginagawin ko, as in, 'di ba, hindi ako, kasi ako OC nga ako, 'di ba? So talagang lahat gagawin Hindi, ko. So, parang mamaya talaga. nyo malalaman kung gano'n ka-OC yung side nung part na yun. So yun, parang sabi niya, sige, okay na yan, wag mo na tapusin ng sobra. Kasi parang kailangan lang natin malaman kung yung kung paano nga yung process mo. Sabi niya, parang tinatanong niya kung paano ko sinimulan, like kung from dark to light ba, or light to dark. Kasi kung parang tinuruan din niya ako ng process na kung ano mas mabilis. Yun. Ganun. So, Mga cheat code. Oo, na yun. hindi mo malalaman kung hindi mo pero itatry. yun, siguro, isa din yun sa nagpahinga niya sa akin mag-paint ulit. Sa akin, ikaw, isa din ba yun sa... kasi malaking factor, ako sa akin malaking factor yun. Pero kasi Dahil, sumaglit lang talaga ako dun eh. Sumaglit lang ako. Hindi, ano naman yan eh. Yung mga push naman na ganun. Tulad yan, nung tagal ko na hindi humahawak ng brush. College pa yata or after college. Nakishow din ako once. Tapos, nung binigyan mo ako ng canvas na maliit, sabi ko, shit, ang gastos na ito. Totoo lang yun, magastos ang pagpipainting pag umpisa ulit. Kasi wala kang gamit. Nung binigay mo sa akin yung maliit na canvas, ang katapat nun, 2,000 pesos na materyales. Kasi wala eh. Kailangan mong kung ano siya eh, mga magic times na may nagbigay ng canvas, alangan naman pabayaan mo lang or mauusi ka lang na nabubulok lang yung canvas kung di mo gagawin. Hindi, napadaan kang National Bookstore pa nga ako bumili. Sayang. Hindi ko na inisip na maghanap ng supplier na maayos-ayos. Nung after nyo sa painting side naman, paano naman kayo napunta dun sa paghawak na ng makina? Kasi ako di ko maisip na humawak ng makina. Ang weird niyang isipin na
didikit ka ng makina sa balat ng tao. Kaya wala ako sa tato. Kaya hindi ako nagtatato. I mean, ano siya paano siya na-motivate? Trinay nyo lang ba kagad? Or hindi ko alam paano yung naging biyahe dun sa... Sa akin, rekta balat na kasi ako Rumekta balat Totoo ako. Oo, rekta balat ako. Hindi ako kuya pa nag-start testing nga, parang gano'n. Hindi. Nag-aaral ako, nagpaturo ako sa isang sa isang artist na rin. Na matagal ng tattoo artist. Nagpaturo ako sa kanya. Ngayon, rekta balat yun. Sabi niya lang sa akin, magdala ka ng tao dito na tatatuan mo. Dala ako. Sige. Kamusta naman yung tao na yun? Paano mo siya nahila? Paano mo siya nahila na? Wala, tiwala siya sa akin Kasi kababata ako siya, tapos wala, talagang close kami. Sabi ko lang sa kanya, tunay na pagmamahal yun Tutuan kita, men. Tunay na pagmamahal talaga. Kailangan mo ng tatutuan. Alam mo, tropa mo talaga. Para kang bumili ng bond paper sa tindahan. Oo, pero yung tattoo ko sa kanya, ang ganda. Ganda. Kasi nung marunong na ako mag-tattoo talaga. Maganda, sabi ko, hindi mo ito mapagkakamalan na first time kong mag-tattoo. Kasi pero nung pinagdala ka nung mentor mo nung tao, anong naging reaction mo nun? Sa ganun, nagulat? Game ako agad okay. Game ako agad Hindi kasi ka nabahan? Hindi. Actually, kasi ako nun nung time na yun, sobrang excited ko. Excited Which is ilang ko. taon? Sorry if I may ask. Ilang taon ba ako nung 12? Hirap Ganun. ng math? Hirap mag-math? Parang Mga 20-ish 20 years old ako. 20 years old ako. Totoo? Oo. Hindi, yun 20. sa'yo. Bakit? Hindi, alam ko kasi Ilan taon ka ba? magkasabay lang kami nagtato. Okay. Mga Oo. 2016. Yan. Pero, siguro, hindi ko na. Ilan taon ka nun? Hindi ko na maalala Kasi, 9 years ago, ilan minus mo lang sa edad. ang hirap ayoko mag-math. Kaya nga ako nagtato na lang. Ano ka? Hindi, kung magaling din ako sa math, architect Siguro na mga ako. 20, kasi 2 years. 22. 2 years. 2 years bagap natin. Hindi, pero ikaw, paano ka tumawid din sa makina kagad? Ako, paano ba? Hindi kasi nag-aaral pa ako noon, college pa. Kasi medyo delay tayo. Alam mo na. So, yung yun. delay. Anong tawag dito? Parang meron kasi yung ex na mahilig magpatato. Sorry. Mahilig siya magpatato. Tapos parang nabanggit ko sa kanya na parang trip ko, parang gusto ko mag-try. Kasi madami na ako nakikita. Actually, high school pa lang, naisip ko na siya. Tapos meron akong pinsan naman na nagpahena sa akin. Nagdala siyang gamit sa bahay. Tapos sabi, Kim, Anong gamit mo? hindi ko alam kung ano yun. Basta, Bijen. ano tawag doon? Bijen. Ata yung pang, Bijen kulay yan ng buhok. Kulay ng buhok ko. Bijen yan. Oo, yun, ganyan. Tapos, nagpalagi siya dito ng tribal shit na hindi ka maintindihan. May sinundan lang ako. Tapos parang siya yung, actually, siya talaga yung pinaka-first na Parang tao na clincher mo talaga. Oo, sabi niya, magtattoo ka na lang. Ng Kim, material ganyan, sa ganyan. balat. Oo, tapos, naisip ko na nga din, sabi ko, pwede, why not, ganyan. Tapos, yun nga, nagkaroon ako ng leverage dahil sa ex ko, kasi nagpapatattoo siya dun sa naging mentor ko. Okay. So, yun, parang every after class, punta ako sa shop, tas magpapaturo ako, tas, pero ako, nag-start ako sa, parang silicone, yung rubber na skin, yun. Pero kung makikita mo nga yung silicone, yung puta, punit na punit talaga. Kasi sobrang diin ko talaga, as in, hindi ko alam na magkaiba yung, dito, yung, dapat na diin sa balat at saka sa papel. Kasi sa papel, normal lang naman, di ba? Parang, ako madiin ako mag-drawing. Hindi, tsaka yung pakiramdam ng graphite, ng lapis, sa color pencils, iba-iba pa rin Ano siya na pinapractice din siya talaga yun. Tapos, dahil syempre yung machine, mabigat pa kasi yung machine before So, parang, dagdag din siya dun sa, mabigat yung kamay ko nung time na yun. Tapos, mabigat pa yung machine. So, as in, nakakadagdag siya. Kaya parang, medyo na Nabugbog mo yung practice skin. Oh. Pero pinagbalat ka rin kagad? Medyo siguro after nun, dahil nga parang sinabihan ako na hindi kasi pareho yung balat ng tao dun sa rubber na skin. So, maunat kasi yun sobrang as unat in, nun. iba Mahirap talaga siya. ipasok yung ink. Kahit, halimbawa, mag-practice kita ako ngayon, iba talaga. Oo. So, yun, yung parang, ang nahata ko naman, yung pinsan ko. Nagpaalam ako sa nanay ko, sabi ko, tatatuan ko yung pinsan ko. Tapos, edi parang, inumaga na kami. Yung sa kanya kasi, may tattoo na siya talaga.
Cover up. cover up, pero ang ginawa ko, inayos ko. Pinalitan niya yung pangalan nung dati niyang girlfriend. Hindi. Di ba kasi, yung tattoo niya kasi parang gawa sa Dynamo. Ba yun? Oo, Dynamo. Ballpen. Oo. Yun, ganun. Tapos sabi ko, ayusin na lang natin yan, ganyan. Tapos tinry ko. Anong kulay nun nung ano? Nung tattoo. Kasi Ay, ano nung before, gina- yung bago ko sa kulayan. Oo. Parang medyo pag-green nga siya. No? So siguro yung black na ano, mag-green na Yung may parang tinge sa ng green. ballpen Mga nga lumang, talaga. mga yun. lumang tinta. Tapos, wala na, parang, din nga, natakot ako kasi, di ba may foot switch pa before? Oo. So, parang, nabibitawan ko yun. Hindi pa Mm. naman ako marunong mag-drive that time. So, hindi ko alam yung nabibitawan ko siya. Tapos, pagbitaw ko, gumaganon sa balat na. takot. Tapos, syempre, sabi ko, tangin, napinsan ko lang naman. parang, Mahal niya pa rin ako pagkatapos. Tinitgang siya, tapos, Oo. alam mo yun, parang sabi ko, sorry. Pero ayun, after nun, parang nagtuloy-tuloy na kasi na parang naghahatak na ako. Tapos kasi sabi ko, nung nagawa ko na yun sa pinsan ko, sabi ko, uy, safe na parang kaya ko naman pala. Pero dun sa mga, yung pagme-mentor sa inyo ng mga mentor nyo, ganun yun, tuloy-tuloy na kagad yun, o kasama din dun yung Ako sa akin, Linis Studio, yung Sa akin, wala. parang fraternal idea nung pagka nagpapamentor ka sa isang lugar. Sa akin wala. As Kasi, artist lang talaga kagad. Concentrated na artist lang yun kagad. Ano lang ako dun ang ginawa ko dun, papasok ako, kasi may bayad yun per session. Pasok ako, tapos, straight tattoo. After mo magtato, oorasan ka lang niya, hindi ka niya oorasan, bibigyan ka niya ng oras. Sige, kailangan matapos mo to within 2 hours. Okay. May ganon, binibigyan lang ng challenge points na. Challenge. Umpisa pa lang yun binigyan niya na ako ng challenge. Kailangan mo matapos yan ng, pinakauna niya at ang binigay sa akin is 1 hour. Okay. Which is, Tapos, 1 by 1, 2 by 2? Gano'n kasi. Siguro nasa 3 by 3 yun, na Taurus na, symbol. Toro lang siya na, basta may sungay, ganyan. Pero black lang. Parang Pero ganun nga, kailangan tribal. Limited time. Pero pwede ka naman lumagpas. Pero Pwede ka lumagpas. Yung challenge Pwede lang ka kailangan lumagpas, habulin oo. mo. Pero yung Kaka-10 up, wala na. kasi parang ako dun naka 5 sessions din ako sa kanya. Mm-mm. Kung tama yung pagkakalala ko. 5 sessions din. Tao na yung Tapos, tinataon mo nun. Hindi talaga wala, ako, hindi ka never na kong nag-try mag-tattoo ng Kasi nakapag-practice skin ako, sarili Nagtatattoo ko ka na na. na studio Buenas. Tapos nung Walang tagal. panglima na yon, nagulat ako, doon na ako kinabahan kasi doon na yung, nagdala siya ng magja-judge na kung pwede na akong Yung judge, artist din. Tattoo artist din, oo, Tattoo artist artist din. din. Tattoo artist din. Tapos, parang siya yung magsasabi na, sila yung magsasabi na, pwede ka ng Magtuloy. magtuloy Or ng whatever solo mo, na solo stage. mo. Tapos nagbibigay na sila sa akin ng kung magkano yung minimum ko dapat na i-rate. Sabi ko, wait lang. Hindi, Masyado ano yung apprehension? But ayaw mong ituloy ka agad? Hindi, yung sa rate lang yun. Tungkol Okay, lang okay. yun dun sa rate. Kasi masyadong mataas yung binibigay nilang rate na yun daw yung ibigay kong rate. Sabi ko, walang magpapatatok sa akin kung ganyan yung rate na ibibigay ko. Hindi, So, naman yung mga ganun, ideals naman yun eh. hindi, yun talaga yung siniset niya that time. Kasi nga, sa kanya ako nagpaturo. So, parang meron kumbaga, siyang, parang pedigree. oo, ganon. So, sabi ko, wait lang, muna tayo, nag-umuo lang ako sa kanya, sige po, ganyan. Pero nung time na magtatattoo na ako, nung nag-solo na ako, yung singil ko, 500. 1.5. Hindi ka na tumawid sa ibang mentorship pa? Hindi After na, nun, hindi na. Solo na talaga Hindi yung na, gala. hindi na. Kumbaga yung pinagtatanungan ko na lang is yung mga tropa ko na matagal na sa industriya. So, doon na lang ako sa kanila nagpapatulong. Anong kailangan self-learning. Oo, ganun na lang. Pero hindi nga ako nag-YouTube eh. Mas, doon Practice ako, talaga. mas practice. Tapos kinalas ko yung makina ko. Ano bang meron dito? Hindi, totoo naman as far as sa naging canvas mo rin ako, malayo na rin yung diferensya nung technique mo dati sa technique mo ngayon. Well, sa pakiramdam, masakit siyang lahat eh. Oo. Ikaw, Kim, yun sa ganun, ikaw tumawid ka pa ng mentoring? O Hindi naman. diretso Pero na rin? Hindi ako diretso artist eh. As in, nag-apprentice pa talaga. Ano yung sequence nung sa'yo?
paano Ganun din, ba? challenge din. Hindi kasi naman. ako, di ba, nag-start ako noong 2016. Tapos 2017, parang ganun, putol-putol. Kasi, Okay. di ba, nag-corporate pa nga ako. Hindi Oo. 100% Hindi, kasi... hindi. Parang, siguro, nag full-time ako or nag-fully commit ako mga 2021 na. Okay. 2021. Oo, Kumbaga parang talagang side hustle lang nung una. Oo, kasi, yun nga, nagdumaan din ng pandemic, ganyan. Parang, nagtatato ako, 2017 hanggang sa 2020, nagtatato ako na ako lang. Na, alam mo yun, parang wala akong, bahala na, ganun. Pag wala kang magawa, tattoo tayo. Parang na ganun. Tapos hanggang sa, sabi ko nga, parang kailangan ko pang matuto. So talagang nag-full time na ako dun sa studio. Tapos, yun, after. Same studio? Oo. O yung studio mo na? Tama ba yung Same pa pagkakaintindi din. ko? Same pa din siya. Kung saan ako nag-apprenticeship. Tapos, tuloy-tuloy na yun. Hanggang, ngayon, 2024. Tapos, lumipat lang ng isang studio. Under same, pa din naman. Tapos, yun yan, lumipat na dito. Saan nanggaling yung idea nung tawid nung Sunset naman? Kailangan ko tong iduktong pagdating ni Saya ulit eh. Kasi siya yung isang out of nowhere din. Si Saya naman, rin siya, naging artist. Isa rin siya dun sa na-experience ko na maging artist. And rin siya, freelance lang din ng galawan nun. And gusto ko rin malaman saan siya nanggaling. Di ba? Bago maging mutant. Oo. Kasi kami talaga yan eh. Kami talaga ni Sai. Hindi, kasi na-meet ko si Saya VO dun sa ginawa natin sa yung Tudla. video. Dun sa video. Tapos hindi ko alam na yun yung ginagawa niya. Tapos nung natambay ako dun sa studio mo nung Hindi niya ginagawa una. yun. Actually, nahatak lang namin na kailangan namin na isa pang boses. Well, anyway. Para lang Lang yan, tumawid. nagkaroon lang kami ng maliit na project with Saya noon dati. Tapos di ko alam na nagtatattoo siya. Tapos nung nakatambay ako sa studio, tapos nagkaayaan magtattoo. Ganun lang naman yung idea ng gabi na yun. doon pa yun sa Tattoo tayo. Nova. Tapos inaya mo lang si Saya na dun sa kabila. And sabay yung galaw. Ayun, paano, yun, take ko muna yung perspective nyo dun sa side nung pag-create ni Sunset. Sino ang nag-clinch nung pangalan? Saan siya nanggaling? Sa akin. Kasi, yun eh, nung binaplano na namin na, ayan na, plakado na kaming tatlo na yung magkakasama. Nung time na tumawag na sa akin si Kim, na makikitattoo siya dito sa studio, sabi ko, game agad ako. As in, sobrang saya ko nun. Kasi, syempre, pinaplano pa lang namin ni Saya eh, na, tara, Del, tayo. Puro tara, sige. Drawing pa lang ba? Nakaplano na yun. Like, ilang araw na kaming magkasama ni Saya na everyday. Doon ako sa kanila. Kasi nagtuturuan lang kami about sa printmaking, tapos nagdo-drawing lang kami doon. Parang ako pumapasok doon sa bahay nila eh, na may dala akong backpack, tapos may dala akong lunchbox. So doon lang ako everyday, ganun yung nangyayari. Tapos biglang tumawag to si Kim, na yun nga, pasok nga siya. Rockstar ako dyan. Oo, sabi niya makikipal ako dyan sa studio. Sabi ko, sige, go, let's go. Tapos, yun na, kinabukasan, on the way kami dito sa Monox. Nag-iisip na ako, nililista ko na kung ano yung mga gusto kong pangalan ng magiging studio namin. Doon na ako agad. Dami pa nun. Gusto kong bumasa na, gusto kong i-connect yung music na ginagawa ni Kit, 'di ba? So, sabi ko, dami kong naisip, ang haba na. Si Kit, siya yung, singit ko lang. Si Kit siya yung man behind the materials. And there's another man, pero isa siya yung nasa post side ng Sunset. I-shoutout natin yan, si Kit. Yun, mas nandun siya sa side Hello. ng post-editing ng videos. Tapos, may mga side trip din yan na kung makikita niyo yan kung saan-saan din. Lalabas naman din yan. Tatry ko rin hilahin, gawing bisita yan minsan dito sa couch natin. Kung magagawa ko. Kung mapipilit natin. Well, anyway, ayun. Tapos naglista na ako, Sunset. Nung nilagay ko Sunset. Kasi, naisip ko nun, nung pagkalipat namin dito sa lounge to dati ng Monox Sideworks. Tapos, nung sinet up na namin,
Nagpasok ako ng maraming halaman kasi nga since mahilig nga ako sa halaman, pasok ako ng halaman. Sabi ko, ang ganda ng ang ganda ng sunset, ang ganda talaga ng tutok ng araw dito, putok na putok talaga. So sabi ko, doon na. Lilista ako, The Sunset Studio, The Sunset, ganyan-ganyan. Tapos, doon na, tinanggal ko na yung sabi ko, ang ganda ng gusto ko na to. Hindi na nga ako naghingi ng approval Sinabi ko na lang sa kanya na may pangalan na tayo. May pangalan na tayo, Sunset Studio. Hindi, actually nagtanong ka pa. Pero, parang... Tanong na dictated? Hindi naman. Actually, kasi nga, di ba, naglista siya. Tapos parang, yun na talaga. Yun na talaga yung nasa isip niya. Parang gusto niya sabihin na, ito yung piliin mo. Nagpakita siya. Pero parang yun din yung, dahil dun sa sinabi niya na tungkol sa sunset nga dito, every afternoon, parang, ang ganda rin talaga. It makes sense naman. Kumbaga yung, hindi mo kailangan explain. Kaya pagka... Kapag dito, around magic hour, yung bagsak, dahil nga, technically bahay siya, tapos may lumang window dun sa gilid. Yung may bagsak, jealousy ka lang dyan sa gilid, diba? Yung bagsak ng ilaw niya, natural, na para siyang yung kabataan mong umiinom ng Sprite sa gilid at yung pinauuwi ka ng nanay mo, yung ganong mga idea. Parang nostalgic, ganyan. Yung kumbaga, medyo 70s, 80s vibe na pakiramdam yon. Parang bahay. Basta ang ganda, ang ganda. Lalo na pagka mag-schedule ng tato. Lalo na yung di ba, yung mga schedule namin ng tato ng pabagsak na yung araw. Ang ganda. Ganyan, ma-appreciate mo talaga yung buong room. Hindi. Pagpasensyahan nyo na medyo yung mga tao, appreciative ng sunset. Kasi, ako bilang photographer, sequential time yan ng tama ang lahat ng kulay. Na pagka-shoot mo, wala ka nang gagawin dun sa... Pagka-tama yung pagka-shoot mo, wala ka nang gagawin dun sa picture. Sa akin, perspective ko yun bilang photographer. Tama na yun. Lalo na sa atin maganda ang sunset kasi nasa Pilipinas ka. Mm-hmm. Oo. Paano kayo nakakuha ng mga unang clients? Saan nanggaling? Sino yung unang-unang official... wag nyo naman pangalanan na. Saan nanggaling yung unang-unang official na sunset client? Or talagang mga nakaschedule nyo lang siya sa mga personal schedules yun? Kung from sunset, nung opening na. Pero kung, yung sa akin kasi, halos lahat, puro personal. Mm-hmm. Tapos, actually, until now naman. Pero alam naman nasalo na lang ng studio. Parang, yung pagpasok pa lang nila na parang, sobrang iba yung vibe, ganyan, na sobrang comfy. As in, chill, ganyan. Kaya, siguro, halos lahat din ng mga kliyente namin, bumabalik-balik dahil niya din sa vibe nung studio. Kasi simula nung nag-post na yung sunset nung pinaka, namin, di ba? Yung, mga unang araw. Set ng sunset. Actually, nakatambay ako dito nung itatry nyo na siyang i-post. At naiinis ako kasi walang kliyente. Binubuksan lang yung aircon dun sa studio kapag may kliyente. Kaya araw-araw kayong pumunta para pagka natambay ako dito nang wala lang. May aircon. Magre-reklamo lang siya. Ang init sa earth, bahala ka dyan. Hindi ko bubuksan yung aircon. Magdusa ka. Wala. Kasi yun yung time na gusto ko lang talaga magbukas ng aircon pagka may client. Kasi nga, diba? Growing pains, kumbaga, nag-uumpisa pa lang tayo. So, ngayon, wala naman na diba? Nakapagbukas na tayo ng aircon anytime So, ang nangyari nun, nung time na nag-post yung sunset nga ng... Actually, wala pa Kasi, diba, pa lang, parang, paano ba? Diba, wala pa, as in, pangalan pa lang tayo. As in, sunset pa lang. Wala pang socials, wala pang anything. Kaya, talagang puro personal pa. Tapos, ayun nga. Oo nga. Naalala ipasok natin yung, syempre, man behind dun sa logo natin. So, mismo. Kasi, hindi dahil sa kanya, parang... lang siya? Pangalan lang siya? Wala pangalan pa lang siya. Wala pa siya dun sa... Wala pa siyang visual. So, kwento ko yung kung paano ko nahatak si Neil. Kasi yun yung time na sabi ko, walang ginagawa si Neil ng time na yon. Tambay kami. Tambay lang ganyan. Sabi ko kay Neil. Hindi, brief intro. Si Neil, yung partner ni Kim. Yung partner ni Kim.
sa trabaho, yun talaga yung ano niya, yung trabaho niya, gumawa ng ano ba? Branding. Graphic. Branding and graphic materials. So, Graphic artist. medyo may alam na siya dun sa side ng technicals and whatever na Kung ano yung the science, tama. yung Oo, science sa part ng mm. creative. Yun talaga yung work Yun niya. si Neil. Nandyan Tapos- lang din yan. Nagko-comment parati yan sa mga posts. So, Oo. check out nyo na lang. So, siya yung Tago-tago gumawa ng sabi ko sa kanya, Neil, pwede ka bang gumawa ng logo ng Sunset? Gusto ko, After nung mismo pakitaan. Oo. Nagbigay ng 3 studies parang kliyente. Hindi, kasi ang nangyari niyan actually, ito, kwento ko din, on the side, si Kit, may naisip kasi siyang concept ng pinaka-logo na nasa sasakyan kami, driving lang. Di ko alam saan niya nakita na biglang naisip niya, Labs, ano tayo, di ba Sunset Studio ay papangalan natin. What if ang gawin nating logo is 555 kasi SSS. So sabi ko, sakto naman yung 555 dun sa nangyayari kasi yun Makes meaning sense lang. change siya eh. Mm. So, diba? So, parang, sabi ko, sige, game. So, nung nandito na si Neil, sabi ko kay Neil, gawa ka ng logo na SSS, pero mukha siyang 555. Parang nag-align-align. kasi. Nag-align siya talaga. Sakto talaga lahat. So, sabi ko, As far as naaalala ko rin dun sa side, parang magic nga na siya. Ha? Parang 3 araw na buo yung oo, ang bilis. buong idea. Mm. Which is, Ang bilis. may mga chambang ganun talagang nagaganap Oo. pa minsan. Kasi nga din si Neil, ang galing din yung, ang bilis ni Neil eh. Bawal Hindi Bawal masyado. na. Okay lang. Sakto lang. Sakto Oo, lang nga. Ako namangha ako eh, kasi ang bilis. Nung una, sabi ko sa kanya, sige, on the spot, gumagawa na siya. Nandun na siya sa tablet. Lumipat na siya dun sa PC ko. Tapos sabi niya, eto Mads, approve ba to sa'yo? Nagtanong pa siya ganyan, ng ganito. ano Ang dami na. Actually, on the Nagtanong pa siya spot ng yan kulay. talaga ginawa. Para Ang may dami makita ng- siya. Tapos, Dami inuwi lang niyang konti, project ganyan. na binigay. nagbomba na. Umuwi lang kayo nun. Pangit ka Tapos, kwentuhan eh. kinabukasan, ang dami na naman. Nilgawa mo ang 3 logo. Kaya niya yun. Nauna. Tapos, ang malupit pa doon, plakado na. Pili na kami. Ang bilis lang din ng approval ng logo. Nagulat ako, may brand guidelines na siya. Sabi ko, ang bilis mo masyado. Sabi ko, wait ka lang. Kasi yun na. Doon na kami na Mas nainganyo. Mas nainganyo na kami na dumiretso-diretso. Kasi, syempre may branding Totoo, ka na eh. totoo. May branding ka na. May kulay ka na, ganyan. Hindi, Hindi ko nga naman siya eh. binigyan ng kulay eh. Hindi ko siya binigyan ng kulay. Nagtanong siya noon kung ano yung mga color. Naalala ko yun, nandito ako noon. Sabi ko, siguro ang dalin mo dahil medyo kakilala ko yung mga tao, dalin mo dun sa part ng mga, ano yung sinabi ko sa'yo noon, Neil? Baka kayo nag-usap nun, ako wala akong binigay na kulay Si kay Neil eh. yung sa Queen's Gambit, kasi naalala ko lang doon sa unang design ng Sa logo. movie. Yung motif niya, nandun sa parang mga wallpaper ng mga lumang Kasi yung bahay. kulayan nga rin, oo. Tapos binigay ko sa kanya yung Queen's Gambit, tapos gumawa ng 6 na kulay yata. Weirdo. Oo, naalala ko na. Oo. Ang pangit bigyan ng idea. Oo. Ginagawa agad. Biglang sumabog yung utak niya eh. Sige, gawin natin to, ganyan. Pero yun, tama naman eh. Tama yung sequence eh. Once naman sa kahit anong bagay, sa events, sa production, ang nauunang kailangan ikasa is lugar eh. Nung nagawa na yung lugar, bumagsak na yung pangalan, out of this world, dumating. Kasi yung cast nandyan na eh. Nandyan na kayo eh. Tapos yung logo nandyan na. Ano na yung naging kasunod nun? Yun na, sunod-sunod na siya yung clients na pumasok na sila dito. Tapos, yun na yung time na tayo, Open mo na. Hindi ba? opening ba natin? Yun sa Me- Flash. Gumawa na medyo kami ng opening. flash. Medyo opening. Medyo open. Medyo opening. Kasi bago pa kami mag-open na kami. so Disclaimer lang. Marami nang natatuan bago pa yung Sasabihin opening. namin, actually, hindi eh. pa kami open, pero sige. Oo, diba? Actually, nung nagkaroon na ng flashes, promo, whatever, ganyan. Parang dun ko na feel na, totoo na to. Yan na, totoo na parang, tuloy-tuloy na to. Venture. Tapos siya. hindi nga niya plano na sana na na mag full time dito. Hindi, actually, paano ba? hindi naman eh. Kasi parang,
Nag-ask lang naman kasi talaga ako kay Miles if parang pwede ba makitattoo, ganyan, since wala pa akong space, ganyan. Kasi kakaalis ko nga lang sa studio nung parang, actually, sa totoo lang, wala na akong balak mag-tattoo pa ulit. Okay. Parang, gusto ko na talaga magpahinga, ganyan. Sorry na. Hindi naman. Parang, Hindi ka pwede magpahinga. inisip ko lang, sabi ko, gusto ko magpahinga, ganyan. Gusto mo lang siyang gawing kasi parang, side hustle ulit. Parang oo, ganun. kasi medyo na ako parang, Hindi, lalo talaga siya. na-burnout ako. Kasi, basta, yung mga past ko na, XP. So, yun, parang, sabi ko, siguro kailangan mo na magpahinga. Parang, kailangan ko lang refresh. Hinga lang. Oo, Hinga lang. ganyan. Tapos, Jumi agad nung tumawag ako. So, parang ako, sige, tapos punta dito, ganyan, usap kami, parang, ang bilis. As in, ganun. Parang kinabukasan natin ako nagpunta pagkatawag ko sa'yo. Parang ganun ba? Oo, parang ganun kasi, parang ganun natin. Well, actually, bilis, sobrang bilis. let's take it at that na tsambahan nyo lang yung nag-align lang lahat. Sobra ng talaga, sakto. mga Na, nagkatuloy-tuloy. Pero Stars. nagulat siya kasi na, Nandun ka rin sa space na yon. hindi, nagulat siya na, eto na, may pangalan na tayo. Meron na pala. tayong Parang sabi studio. ko, parang minintay lang kayo. Tapos di na pala. Ganun na Oo, agad. ganon. Well, yun na. Sisihin na lang natin kung ano mang nag-guide dun sa mga pangyayari nung past Thankful few kami, months. ganyan. Oo, totoo naman. So, kasi, iba talaga. Hindi, unexpected. Kaya, parang, sobrang grateful. Good surprise. Kami. Good Oo. surprise. Lagi nga namin sasabihin. Lahat kami, sasabihin na, good problem, ganyan. Oo. Kung dadami yung, kapag dadami yung Kasi hindi namin malaman minsan kung kung paano isi-scheduling yung ganyan. diba? As in, parang, alam mo yun, sige, singit na natin, ganun. Parang singit na kami Oo. ng plans. Siya, sabi niya, kailan ba ako? Pwede ba ako magpahinga? Oo, may mga ganun. Wala kang pahinga, B. Hindi, pero yun sa Matagal ganun. pa. Sa ganun natin dalhin. Coming from the studio out, balik natin sa personals nyo. Ano na yung difference nung from nagpapa-mentor kayo, yung process nyo sa buo kasi siya beginning to end ng isang trabaho Ano na yung difference nung process mo dati nung from mentoring to freelancing and whatever. Na hanggang ngayon na, wala na, eto na, bills nyo na yung Kami na binabayaran mismo, nyo. oo. Compared dun sa dati. Ano na yung nakikita yung difference from Ako point to siguro, point? parang nagkaroon akong freedom. Kasi sobrang malaking tulong actually na may mentor ka. Kasi mag-guide ka niya sa lahat Parang yung kung paano ako magsimula magtattoo, ganyan. Up until the end. Pero parang, yun nga, nung nakaalis ako, iba yung feeling na parang mas kailangan mong galingan, mas kailangan mong mag-step up kasi mag-isa ka na lang. Diba? Double edge Oo. Pero yun nga, since nung ipat naman dito, di ko din naman na-feel actually na mag-isa lang ako. Parang, personal growth ko siya. Pero, may kasabay ka na nag-grow. So, parang, iba yung dating na mas masaya actually. Kasi, iba parang, kaya mong gumawa ng isang bagay na hindi ka masyado nag-iisip. Okay. Yung ganun. I mean, walang Ginagawa worries. mo lang siya ng walang hassle. Hindi ka anxiety, ganyan. Parang ganun. So, mas siya sa akin. Tatap ka lang kasi niya pagka, Mads, pa-check nga ako kung parang gano'n na lang Hindi na yung, Kumbaga, nasa good space ka lang. Oo, compared to mismo. nung nag-uumpisa ka pa. Well, better space. Better space. Parang iba, basta iba yung parang may nanay na, alam mo yun, nakatutok sa'yo na papagalitan ka. Ganun. Pero kasi, iba, basta iba. kapag, Parang naramdaman ko adult na ako. ako naging kaya mo na yung process sarili ko mo. sa photography hanggang ngayon process ko pa rin siya. May mentor ako na nakakapag-shoot naman na ako personally, pero alam mong kapag wala siya, naririnig mo pa rin yung boses niya na. Yun yung powers nung may mentor kayo na nag-guide ka niya. May limitations ka and may capabilities ka na hindi mo alam na maririnig mo lang yung boses niya sa utak mo na ito dapat yan. Which is, ako as far as I understand dun sa mga craft na mga bagay, dapat dumaan yung mga tao sa lahat ng ganun. Hindi ako naniniwala. Well, siguro may talaga mga pinagpala na kaya nila kagad, pero siya, good practice na daanan mo yung part nung may bumabatok sa'yo na mali yan. Tama yan. Yung kumaga, ganun. Yun, ako, para sa akin, yun yung part ng mentorship. And
yun yung security mo sa sarili mo na may guideline ka pa rin nung kahit na may sarili ka nang ginagawa sa buhay mo. May guideline ka lang na. Sa akin hindi natatapos yung yung pagme-mentorship kasi kagaya na totoo yun. pumasok si Totoo Kim. naman. Nagpapa-mentor din ako sa kanya sa tattoo. Tapos pagdating sa mga drawings and all, nagtatanong pa rin ako kay Kuya Jack, kay ate, nagtatanong, oy, tama ba itong ginagawa ko? Hindi mo kaya ang lahat. Yun lang yun. Diba? Ganun lang. Hindi talaga. Tsaka hindi mo naman masasabi kung, lalo na't ikaw yung gumagawa ng isang bagay, para sa'yo, tama siya pero para sa ibang tao, mali pala, 'di ba? So, para sa akin, hindi talaga siya natatapos. Lalo na yan kasi buhay yung idea ng pagbuo ng style eh. So, ibang tao lang din hindi ko alam kung ibang tao or kalahat, siguro 50-50 nung pagbuo mo nung style mo, yung kung sino yung pakikinggan mo. Pero ikaw, tulad mo, ngayon kasi kilala kita na sa fine line eh. Kapag may nagtatanong sa akin na sino yung pwede kong, dahil nga, magtatanong lang. Kung magpapatato, sino yung pwede mo ibigay na pangalan sa fine line or sa traditionals. Kumbaga, may mga baon ako na pangsagot na dito ako, eto, follow mo to. Tignan mo kung trip mo. Pero yun sa'yo, paano mo nabuo yung sa style naman na yun? Meron ako siyang pina-follow na Korean. Kasi grabe, as in, tangina nila. Sorry. Joke lang. Pero parang idol ko yung mga yun eh. Kasi halos lahat ng parang aspect, sila yung magagaling sa. So yung merong isang tattoo artist na pina-follow ko, nagpa-micro-realism. So, colored pa nga yun eh. Tapos, parang sabi ko, sobrang solid. Kasi alam mo yung ganito lang siya kalit na piece, pero sobrang detailed. Tapos, dun mo din makikita kapag naglinya siya. So, parang, paano yun? Paano nila gagawin? Kasi, ang usual sa tattoo is yung mga power lines. 'Di ba? Na parang, ang tawag dito, usually makapal, or black or something, ganyan. Dahil nga nauso, sila yung nagpauso, ganyan, mga Koreano na yan. Talaga ba? Halos, parang, mostly. Pero madami na rin naman ngayon. Like, ibawa sa Western at saka sa Europe, madami na rin na nag-finance. Parang ako, nakita ko siya, wala pa masyadong nagagano dito sa Pilipinas. Tapos, sabi ko parang, since parang talaga ako sa realism, gusto ko i-pursue yun. Actually, realism talaga ako. Tapos, nung nakita ko nga na kaya naman pa siya sa maliit na piece, dun na nag-start. Tapos parang, may mga, nabaliw na siya. Hindi. Parang, nababaliw na yan. nauso kasi yung mga, tawag doon, yung mga minimalist. Yeah. Yun. Nagkaroon ng panahon ng puro ganun nga. Oo. So, parang halos lahat ng tao nagpapatato ng minimalist. Yun kasi dati, nung nag-apprentice pa ako, yun ang binabato sa akin ng mga kliyente. Puro minimalist talaga. Kasi, since babae ako. Good practice. Oo. Madaling practice. Puro din babae kasi yung kliyente na talagang gusto minimalist tattoo, ganyan, mga fine lines. Nung una, takot ako kasi feeling ko manginginig ako, ganyan. Pero parang, sabi ko, okay din kasi parang, ang linis tignan, tapos parang, alam mo yun, parang sobrang perfect. Ang perfect. Aesthetic. Diba? Parang, yung ganda masyado ng tattoo mo. Parang walang pagkakamali. Wala na pagkakamali. Sobrang perfect naman. So, parang sabi ko, parang nakakainganyo nga talaga yun. So, doon na nag-start yun na simula nun sa mga minimalist tattoo. Tapos na-practice din. Well, rin niya siya. Process din siya. Kasi ako, si Sally Tanaw, nung nabubuo na siya, tuloy-tuloy pa rin yung panood ko ng documentaries ng mga photographers eh. Tapos, may kinokopya ka lang style na hindi mo nalalaman. Tapos, hindi mo alam, habang ini-ingest mo siya, ginagawa siya, nadadagdag siya dun sa ginagawa mo. Then, magpanonood ka ng panibago, tapos, testing ko nga to. Tapos, di mo alam, nagmi-mix na yun. Tapos, yun na, nagkakaroon ka ng sarili mong flavor. Para siyang pagkain na naghahalo-halo lang. Tapos, di mo alam na meron na siyang certain style. Dahil, kopya ka lang ng kopya. Technically, kumopya ka lang ng kumopya. Totoo. Yun nga. Yun mismo. Parang, doon na siya nabuo. Hindi ko na maalala kung sino yung first na ginawan ko ng micro. Hindi, naalala ko na. Yung may tropa ko na, mabilis atakin. Yung parang, uy, tara, ganyan, tato. Tapos, ginawa ko lang siya na maliit na ibon. Tapos, parang sabi ko, kaya pala. I mean, parang,
sige nga, parang tuloy-tuloy ko nga ito. Tapos ayun na, doon na talaga ako nainganyo. Tapos hanggang sa ginawa ko yung asawa ko, tapos yung mga malinis na Sakripisyo lang. alam mo na. Ginawa mo yon ng gusto niya or ginawa mo lang? Actually, out of Voluntary. And then, parang, sabi ko, birthday ko nun, sabi, baka naman, pwede na. Regalo na sa, pumayag bigla, di sige. Tapos hanggang sa afternoon, regalo mo kay Neil. Regalo niya sa sarili akin. niya. Regalo mo sa akin yung balat mo. Tingnan mo ng balat. Oo. Sige. Tapos, ayun na, doon na. Birthday ko eh. Doon na parang tuloy-tuloy na yung, alam mo siya na yung gumagawa ng sarili niyang design and shit. So, parang ako, okay din, good practice nga yun talaga. And how about yun sa'yo, Mads? Paano yung development arc Nako. kasi ikaw collector ka eh. Dumadapo ka rin sa mga paborito mong artist eh. Paano mo nabuo kung ano man yung process mo ngayon, nung style mo? Kasi ako mahilig talaga ako, kagaya niya. Sobrang magkasalungat kami ng gusto. Microrealism siya, ako gusto ko yung traditional. Kasi nga, lahat ng tattoo ko, lahat trad. So, dahil nanggaling din ako doon. By choice na trad. By choice siya. Kasi yun talaga yung naggustuhan ko ever since. Nandun na ako sa process nung hinahanap ko na saan ako style papunta. Medyo ngayon naliligaw nga ako kasi nagmamanipis ako bigla. Tapos bigla akong magkakapal. Tapos bigla akong magmamanipis. Pero hindi ko kasi magawa na gusto ko din kasing explore. Kung gusto kong itry. Never kaya ending ko ba? naman siya eh. Never kaya ko ending ba? naman. Oo. Kaya ko bang magmanipis? Kaya ko bang ganyan. Kasi, yung gusto ko, power lines. 'Di ba? Tapos kung paano rin ako mag-drawing, makapal din. Hindi, pero yan, isasuggest ko dyan sa part na yan. Sa mga magiging client ni Mads, pahirapan nyo siya para malaman, malaking tulong yan sa side niya na matuto din ng mga parts na kailangan niyang matutunan. So, maganda rin yung eager kayo na design nyo yung pinapakita nyo sa kanya para makapag-practice siya nung hindi siya komportable. Feeling ko ganun lang. Ako naniniwala sa trial by fire talaga eh. Lalo na yan, balat yan eh. Wala nang balikan yan. So. Ito kasi si Tito, mahilig kasi ito magpatattoo sa akin. Tapos on the spot. Tapos doon namin ibubuuin yung design. Tapos doon siya magdo-drawing. Sige, Mads, ikaw na bahala dyan kung paano mo atakihin yan. Yun yung tiwala mo ng collaboration eh. Siya yung tattoo artist eh. Ako marunong lang mag-isip ng design ko. Concept, bibigyan niya sa'yo yung concept, pero ikaw na bahala. Sige. Yun nga eh. Kaya nga isa din si Tito sa favorite kong tatuan. Pero ayoko nahihirapan ako magputi. Siyempre, mahirap talaga mahirap talaga yung alam. Mahirap talaga yung white ink. Pero yung challenge niya, masaya. Masaya kasi siyang gawin. Kasi mahirap. So gets, may hindi siya hindi mo pa siya napagdadaanan din kasi. Yung ganun yung idea. Ano tawag? Muscle memory. Hindi mo siya magagawang muscle memory. Mostly, parang lagi black lang talaga. Oo, diba? So, yung nung nag-white na ako, ang hirap na ito, paano ko ito tatapusin? Diba? So, learning curve din siya na natuwa din ako. Kaya hanggang ngayon, ayun naman. Hindi. Ano nga yan eh? Hindi ko alam kung magpapadagdag na ako. Magpapadagdag ka sa January. Sa mga hindi nakakalam, ang tattoo ni Tito Maki is full sleeve na white ink. So, alam mo yun, parang... Oo, white ink siya. Malinis pa din siya. By choice yun. Grabe yung malinis tignan. Madumi pala ako. Well, hindi yun. Na-mention mo yung January. Tawid tayo dun sa future ni Sunset. Ngayong holidays, netong nire-record kasi natin medyo holidays na siya. It's 2 days before Christmas. Happy holidays, everyone. Sarado kayo di ba? Sarado ang tindahan ng yes, holidays. Sarado. Sa January, ano yung... Hindi kami sarado, 26 open na kami agad. Okay. Open pa rin. Open pa rin kami ang ng tindahan. 26. Oo. Pero, yun, tawid na natin January. Ano naman, it's a good time to rest naman at the end of the day kasi holidays naman yun. Ano yung meron na i-expect sa Sunset na plans, projects, whatever, outside of the tattoo? Kasi medyo semi-established na siya on that part. Ano yung kasunod
ano yung next chapter na after the opening of a tattoo shop? Si Direk, Direk Neil, Direk Kit. Siguro mas okay na sa kanila manggaling kasi utak nila din eh. Parang... Hindi, binasa ko lang yung, kanina ko lang binasa yung briefing ulit eh. Hindi, pero yun nga. Kasi mas, feeling ko mas may explain nila. Pero, bigyan lang namin intro. Ano siya, ang isa sa mga magiging projects next year is yung Thread series na tinatawag nga namin. So, sana back-upan na ako sa pag-explain. Kasi medyo, lumulutang Kahit ako, ano lang, Char. Hindi. a few, Actually, wag muna natin explain. a few notes lang sige. nung idea. Ayun, Thread series lang, like parang Dead Cat. gist Oo. lang ba? Ganyan. Oo. Sige. Well, siguro dagdagan ko na lang sa pagkakaintindi ko ng konting explanation lang din sa akin ng Thread series. Thread series is an idea of collaboration within the creative community. So, kung ano man yung mangyari doon sa idea na yon, yung gist na yon, yun yung titry i-target ni Sunset. Oo. Siguro eto, kung may sense tong ginawa namin ngayon at may lumabas na material, tuloy-tuloy natin tong podcast. Kasi may nakikita na akong iPad doon ng last question mo na yan. Mahirap nang mag-edit dito. Yun lang, siguro dun ko muna try muna natin, may next day pa naman, may next episode. I'm hoping. Kasi ako na-challenge din ako sa part na to. Alam ko naman marunong ako magkwento, magsalita, pero first time ko rin sa harap na at nakakadiri sa harap ng camera. Oo, mismo. Parang Kami ako din, first inaapoy. time din namin. Tago na po kami sa Diyos ko. Sunset Studios will be doing their stuff next year. Magta-try na mga kung ano-ano. Kasi this is a collaborative space pala. Hindi siya ganun. specific na medyo tattoo buhay, medyo studio. dynamic yung idea pa ng studio. Follow their pages, follow their stuff, the artists, the people behind, the people that will be collaborating with them, the people that will be talking with. Yan. Yun lang yung idea. This is just a start point. And just like Sunsets, it's just an ending for a new beginning. Yes. Yes. Ang marketable nung idea na yun. Pero, yun, let's end it at that. Please do follow us, Sunset Studio at IG, Instagram. I'm madc.tattoo. And then, Kimmay. Kimmay Medyo with mahaba. a... Pero at 3E? Kimmay, tapos apat na, double M, tapos isang A, Hindi, ano na yan, apat na E. kaya nang ilagay sa post dyan. Hanapin na. Hanapin nyo na lang. Nasa Itatype na lang pala Sunset nila din. yun. Oo. And then, Tito Maki. Yes. Ako, Maki lang ako. MAQUI. Yun, let's do this. Let's go 2025. And Sunset Studios will not be signing off anytime soon, I guess. Nope. And let's do it. Thank you, guys. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you, Tito. Thank you.